Shoutout po sa lahat mga idol. Ito po si ang Agimat Stories. Ang kwento natin na ito mga idol ay ito po yung missing chapter mga idol. Sa kwentong ito, dito po magkikita sina Arturo at Abner. Kasi na-delete na po ito sa YouTube. At saka nakita ko na lamang ito sa aking laptop. At nakapagpasya ako na ilapag natin ito mga idol para marami kasing naghanap kung paano nagkikita sina Arturo at Abner, yung magkapatid na mga aswang. Ito po yung nangyari sa kanila mga idol. Nagpunta po sina Arturo doon sa lugar kung saan ang kanyang pinagmulan at dito niya iniligtas ang kanyang kapatid na si Abner. So pakinggan niyo mga idol. At sa mga naghanap, ito na po yung missing chapter mga idol. So, ngayon simulan na po natin ang kwento nila ni Arturo at Abner. Matapos ang labanan nila Arturo laban sa mga sindikato at makalipas ang 2 taon, pumunta ang pamilya niya sa Bohol para dalawin at kumustahin si Tatay Andoy at para madalaw na din ang puntod ng kanyang mga magulang na pinatay ng mga busaw na aswang. Kasalukuyang nakasakay na sila ngayon ng barko papunta doon sa Bohol. Kasama ni Arturo ang 3 taong gulang na anak na si Bibi Artur at ang asawa na si Lucila. Kasama din nila sa pagkakataong ito ang itinuring kapatid ni Arturo na si Arvin. Ilang minuto na lang, dadaong na ang sinasakyan nilang barko sa Tagbilaran. Nasasabak na din si Arturo na makikitang muli si Tatay Andoy at ang mga anak nito na kapatid na rin ang turing niya sa mga ito. At ilang sandali, nagsasalita na ang taga-barko na ihanda na nila ang lahat ng mga gamit dahil ilang sandali na lang dadaong na ang kanilang sinasakyang barko doon sa Tagbilaran. Kaya humanda na sila Arturo. At pagkatapos ng makadaong na ang barko, bumaba na sina Arturo doon sa pier. 11:00 na ng gabi, kaya agad na naghanap sila ng pwedeng masasakyan papunta doon sa bahay nila Tatay Andoy. At nang makakita na sila ng sasakyan, agad na nagpahatid sila Arturo papunta doon sa lugar nila Tatay Andoy. Mga 1 oras din ang biyahe bago narating ang lugar. At pagdating nila doon, madilim na ang loob ng bahay. Mag-alauna na din kasi ng madaling araw. Kumatok na si Arturo. Wala pa rin nagising kaya kumatok siya uli. At wala pa rin. Buti na lang sa pangatlong pagkatok, may nagbukas ng pinto. Si Rene. At gulat na gulat ito pagkakita ni Arturo. Saka mabilis na niyakap ni Rene si Arturo. Sabi nito, "Arturo, ikaw, kumusta ka na? Namimiss ka na namin ni Sheila at ni Tatay Andoy." At ilang sandali, sabi pa nito, Halika kayo dito sa loob." At pinaupo ang mga kasama ni Arturo. Natutulog na si Tatay Andoy, pero gigisingin ko, Arturo. Sigurado akong matutuwa yun pag nakikita ka. Sagot naman ni Arturo, "Huwag na rin eh. Nagpahinga na yun. Bukas na lang kami mag-uusap." Pero hindi nagpapigil si Rene. Agad itong pumasok sa kwarto ni Tatay Andoy. At ilang sandali, lumabas na si Tatay Andoy. Mabibilis ang mga lakad nito papunta kay Arturo. Parang naluluha pa ang mga mata nito dahil sobrang miss na niya si Arturo. Agad naman na ipinakilala ni Arturo ang kanyang mga kasama, sina Lucila, Arvin at ang kanyang anak. Lalong natutuwa sina Tatay Andoy at Rene nang malaman nila
na asawa pala ni Arturo at anak ang mga kasama. Sandaling nag-uusap at nagkukumustahan sina Arturo at Tatay Andoy bago nagdesisyon na matutulog na muna sila. Bukas na nila ipagpatuloy ang mga kumustahan. Pero bago pumasok sa kwarto si Tatay Andoy, ang sabi niya kay Arturo, "Arturo, may sasabihin ako sa iyo bukas. Matulog at magpahinga na muna kayo." Sa sala na lang natutulog sina Rene at Arvin, habang sa kwarto naman ni Rene natutulog sina Arturo, Lucila at ang kanyang anak. Kinabukasan, ginising na lang sila Arturo ni Sheila. Napasarap kasi ang tulog nila. Napagod sa biyahe. Kakain na daw. Nang tingnan ni Arturo ang relo, mag-alas 9 na pala ng umaga. Kaya agad na bumangon at pumunta ng kusina sina Arturo at kumain. Pagkatapos kumain, sinabi ni Tatay Andoy na gusto niyang makausap si Arturo. Silang dalawa lang. Kaya lumabas ng bahay sina Tatay Andoy at Arturo. Doon sila sa likod ng bahay. May maliit na kubo doon. Sabi ni Tatay Andoy, "Mas maganda dito. Masarap ang hangin, Arturo." Mabuti, Arturo, at napadalaw ka at dinala mo ang iyong anak at asawa. Alam mo naman, Arturo, na may dugong aswang ang iyong pagkatao. At alam din natin na maisalin natin ito, ang pagiging aswang, sa ating mga anak. May dugong aswang din ang anak mo, Arturo. Kailangan na sa lalong madaling panahon, maisarado na natin ang kanyang pagkaaswang. Sagot naman ni Arturo, "Isa din yan sa ipinunta ko dito, Tay Andoy. At ang isa pa, may hihilingin ako sa'yo. Si Lucila, ang aking asawa, ay anak ng isang kilala at magaling na albularyo doon sa Siquijor. At may mga alam din ito sa mga orasyon, buhay na salita at mga dasal. Gusto namin na mapalakas ang kanyang mga kaalaman laban sa mga kampo ng dilim at lalo na sa panggagamot. Sana ay maturuan mo siya, Tay Andoy." Tumitig muna si Tatay Andoy kay Arturo at ang sagot nito, "Walang problema sa akin yan, Arturo. Kung gusto niyang matuto pa, bukas na bukas din, tuturuan ko siya, Arturo." Labis ang tuwa ni Arturo sa narinig. Ayaw na kasi itong turuan pa ni Tatay Damaso. Natatakot kasi si Tatay Damaso na baka may mga masasamang mangyayari sa kanyang anak kapag malakas na ang mga kaalaman nito. Dahil alam niya na mayroon talagang susubok sa mga kaalaman at kakayahan kapag ito'y malakas na. At pagkatapos na mag-usap sina Tatay Andoy at Arturo, agad naman na nagpaalam si Arturo ni Tatay Andoy na pupunta muna sila ni Lucila doon sa puntod ng kanyang mga magulang. Tamang-tama din kasi paparating na ang araw ng mga patay. 3 araw na lang, araw na ng mga patay. Nang dumating na sina Arturo doon sa sementeryo, agad na pumunta sila doon sa puntod. May mga iilan na din ang bumibisita sa kanilang mga mahal sa buhay na namatay na. Sabi sa isip ni Arturo habang nakaharap doon sa puntod ng kanyang mga magulang, "Ama, ina, patawarin mo ako kung minsan lang ako makakadalaw sa inyo. Pero kailanman ay hindi ko po kayo nakakalimutan. May asawa at anak na po ako. Ito sila ngayon, kasama ko." At makalipas ang 1 oras, aalis na sana sina Arturo nang may napansin si Lucila na isang matanda. Doon ito nakapwisto sa kabilang nitso. Titig na titig ito sa kanila. Kaya sabi ni Lucila, "Arturo,
Tingnan mo ang isang matandang nasa kabilang nitso. Kakaiba naman kung makatitig ito. Parang kilala tayo. Kaya lumingon si Arturo sa itinuro ni Lucila. Pero mabilis na itong naglalakad papalayo. Nahiwagaan talaga si Lucila doon sa matanda. Ang sabi na lang ni Arturo, "Tara na Lucila, baka napagkamalanan tayo ng matandang yun. Tara na at makauwi na." Gusto din sana ni Arturo na maghanap muna sila ng bahay na matitirhan pansamantala habang mag-aaral si Lucila ng mga orasyon. Nakakahiya na kasi kapag doon pa sila sa bahay nila Tatay Andoy. Marami kasi sila. Pero hindi pumayag si Tatay Andoy na maghanap pa sila ng matitirhan. Malaki daw ang bahay niya at anak na ang turing niya kay Arturo. Kaya doon na sila mamalagi hanggang sa makauwi na sila sa Siquijor. Nakauwi na sila Arturo. Mag-alas 3 pa ng hapon. Nagpaalam din agad si Arturo na pupunta ng lungsod. May mga bibilhin lang siya para kay Bibi Arturo. Hindi na niya isasama sina Lucila para makapagpahinga din ito at ang kanyang anak. Si Arvin ang kasama ni Arturo. Nang nasa lungsod na sila, agad na namimili si Arturo at pagkatapos naghanap agad ng masasakyang tricycle papauwi. Pero nang nasa terminal na sila ng mga tricycle, may isang matanda ang lumapit kay Arturo. Isang matandang babae. Ito yung nakita nila Lucila at Arturo doon sa sementeryo. Ano kaya ang kailangan ng matandang ito? Sabi ni Arturo sa kanyang isip. Ramdam din ni Arturo na may kakaibang puwersa ang matanda. Sabi agad ng matanda, "Iyo, ikaw ba ang anak nila Sima at Karyo?" Nagtataka si Arturo. Bakit kilala ng matandang ito ang kanyang mga magulang? Kaya tanong ni Arturo, "Bakit mo sila kilala, Lola?" "Oo, ako si Arturo, ang anak nila." Gusto pa sana nitong magsalita. Gusto pang magsalita ng matanda. Pero biglang napatingin ito doon sa kabilang bahagi ng terminal. At pagkatapos, nagmamadali itong naglalakad papalayo na parang may kinatatakutan. Kaya napalingon si Arturo doon sa kabilang bahagi ng terminal. At may nakita naman siya doon na 3 tao na nakatitig din sa kanila. At tulad ng matanda, may nararamdaman agad siya na puwersa galing sa 3. Hindi ito mga normal na tao. At pagkatapos, nakita ni Arturo na mabibilis na naglalakad ang 3. Sumusunod ang mga ito doon sa matanda. Pinabayaan na lang ni Arturo ang mga ito. Hindi naman niya kilala ang mga taong ito at ang ipinagtaka lang niya kung bakit kilala ng matanda ang kanyang mga magulang. Parang nakaamoy si Arturo ng hindi maganda. Kinutuban siya na may mga paparating na mga kalaban. Ilang sandali, sabi ni Arturo, "Tara na, Tol Arvin, at nang makauwi na tayo." Sagot naman ni Arvin, "Sige Tol Arturo, tika muna. Kilala mo ba ang matandang yun, Tol? Bakit bigla na lang itong umalis?" Umiiling na lang si Arturo. Sagot niya, "Wala Tol, hindi ko kilala yun." At pagkatapos, umalis na sila. Papauwi na sila doon sa bahay ni Tatay Andoy. Nang makarating na sila doon, agad na inayos ang mga nabili. Kinausap din agad si Lucila ni Arturo tungkol doon sa matanda. Kutob talaga ni Arturo na kilala siya ng mga ito. Sagot naman ni Lucila,
na kailangan na lang nila na mag-iingat. Kinagabihan, nagkukintuhan lamang sila Arturo at Tatay Andoy sa labas ng bahay, doon pa rin sa may kubo. Habang sina Rene, Sheila at Arvin nanonood lang ng TV doon sa sala. Nakahiga na din sina Lucila doon sa kwarto kasama ang kanilang anak. Pinapatulog ang anak nila ni Arturo na si Bibi Arthur. Sinabi na rin ni Arturo kay Tatay Andoy ang tungkol doon sa matanda at ang mga kutob niya na maaring kilala talaga siya ng mga ito. At ang mga tanong sa kanyang isipan kung bakit kilala nito ang kanyang mga magulang. Sagot naman ni Tatay Andoy, "Huwag kang magtataka, Arturo. Marami ang mga kamag-anak mo dito sa lugar natin. Magkabilang panig sa angkan ng mga busaw na aswang at sa angkan naman ng mga anininggaw. Baka isa sa mga ito ang matanda na yon na lumapit sa iyo, Arturo." Kaya napaisip si Arturo, kung kamag-anak nila ang matanda, ano naman ang tatlong lalaki doon sa terminal na parang kinatatakutan ng matanda? Ilang sandali, pumasok na sila ng bahay at humiga na din. Mag-alas 10 na ng gabi. Nasa sala pa rin si Rene at Arvin. Nag-iinuman muna ang dalawa ng beer habang nanonood ng basketball sa TV. Natutulog na din sina Lucila at si Bibi Arthur. Pero si Arturo ay gising pa. Gusto niyang makausap uli ang matanda. May mga itatanong siya nito. Pero biglang napabalikwas si Arturo at napatayo. May nararamdaman siya na nilalang na umaligid sa bahay nila Tatay Andoy. Lumabas ng kwarto si Arturo. Naabutan niya sa sala na nakatulugan na ng dalawa na sina Arvin at Rene ang nakabukas na TV. Kaya pinatay ito ni Arturo. At pagkatapos, pumunta siya doon sa kusina at nakikiramdam. Tama talaga siya na may mga nilalang sa paligid. Nang napalingon si Arturo nang may magsalita sa kanyang likod, si Tatay Andoy, at ang sabi nito, "Hindi na bago ang mga ganitong pangyayari dito sa aming lugar, Arturo, dahil isa akong albularyo. Hindi talaga maiiwasan na may mga gumagambala ng mga nilalang na kampon sa kadiliman. Pabayaan mo na lang yan, Arturo. Hindi rin naman na makakalapit ang mga ito at lalong hindi na makakapasok ang mga ito dito sa bahay. Takot din ang mga yan. Nangungulit lang." At pagkatapos, naglakad uli si Tatay Andoy pabalik doon sa kwarto nito. Pero iba ang iniisip ni Arturo. Gusto niyang lumabas. Gusto niyang alamin kung ano at sino ang mga nilalang na ito. Baka sakali, isa sa mga ito ang matandang lumapit sa kanya doon sa terminal. Ilang sandali, nang sa tingin ni Arturo na natutulog na si Tatay Andoy, dahan-dahan na lumabas siya ng bahay. Dumaan siya doon sa likod. Nang makalabas na si Arturo, agad siyang nag-uusal ng mga orasyon na pampalinaw. At pagkatapos, nag-uusal na naman ng mga orasyon na pambakod at pangharang. May nakikita si Arturo na tatlong nilalang ang nasa paligid ng bahay ni Tatay Andoy. 2 ang nasa sagingan at 1 ang nasa likod ng punong mangga. Nakikiramdam muna si Arturo. Pero ilang sandali, may isang nilalang ang lumapit kay Arturo. Ito ang nilalang na nasa likod ng puno ng mangga. Kaya humanda si Arturo. Alam niyang mga aswang ang 3 na nasa paligid ng bahay ni Tatay Andoy. Pero nang malapit na ang nilalang doon kay Arturo, agad na naamoy niya at nakilala kung sino ito.
ito yung matanda na lumapit sa kanya kanina doon sa terminal. Sabi agad ito nang makalapit kay Arturo, "Hindi kami pumunta dito para makipaglaban, Arturo. Narito kami dahil may mahalaga at importanteng sasabihin ako sa'yo. Hindi ito ang tamang lugar para pag-usapan natin ang bagay na yon. Pumunta ka sa kagubatan ng Tanay bukas, Arturo. Mayroon kang dapat na malaman tungkol ito sa kapatid mo. Hihintayin ka namin doon." At pagkatapos, mabilis na naglalakad ang matanda kasama nung dalawa pa papalayo. Napatulala si Arturo. Gusto pa sana niyang itong pigilan para tanungin kung ano ang mga pinagsasabi nito. Pero hindi siya makagalaw at makapagsalita. May orasyon na ginawa ang matanda, kaya agad na nag-uusal siya ng mga orasyon na pangwasak. At ilang sandali, saka na lang nakagalaw si Arturo. Nakatayo muna si Arturo sa labas ng bahay at nag-iisip. Ano ba ang pinagsasabi ng matandang yun? Kapatid ko. Paano ako nagkaroon ng kapatid? Ang nasa isip ni Arturo. Simula pa kasi, nung maliit pa siya, siya lang mag-isa ang anak ng kanyang mga magulang at wala din naman na sinabi ang mga ito na may kapatid siya. Pero gusto ni Arturo na puntahan ang sinasabing lugar ng matanda na yon. Alam niya kung saan yon. Gusto niyang makausap ang mga ito. Huwag lang silang magkamali dahil kung gagawa ang mga ito ng masama sa kanya, uubusin niya ang lahat ng mga aswang, pati na ang matanda. Umakyat na si Arturo at agad na pumasok doon sa kwarto nila Lucila. Gising na si Lucila. Alam ni Arturo na nararamdaman din ni Lucila ang mga nilalang na nasa paligid, kaya ito nagising. Tanong agad ni Lucila, "Sino ang mga yon, Arturo? Bakit mo kausap ang isa sa mga aswang na yon?" Kaya sinabi na lang ni Arturo ang lahat, na ang isa sa mga ito ay ang matanda na nakita nila doon sa sementeryo. At ito din ang lumapit sa kanya doon sa terminal. At may mga sinabi ito sa kanya, lalo na kanina, nang sabihin ito ang tungkol sa kanyang kapatid. Kaya nagtataka din si Lucila dahil ang pagkakaalam niya na nag-iisa lang si Arturo at wala itong kapatid. Sinabi din ni Arturo na bukas din pupuntahan niya ang lugar na sinabi ng matanda doon sa kagubatan ng Tanay para masagot ang mga katanungan sa kanilang isipan. Hindi na din tumutol si Lucila. Kilala niya si Arturo at karapatan din ito na malaman ang katotohanan. Pagkatapos, natulog na din ang mag-asawa. At kinabukasan, maagang nagising si Lucila. Tumulong ito kay Sila sa paghanda ng para almusal nila. Habang si Arturo naman, nakahiga pa rin at nilalaro ang kanyang anak. Si Narinig naman at Arvin, maagang umalis ang dalawa para mamili ng mauulam nila para sa tanghali at hapunan. Paglipas ng ilang oras, kumain na din sila. At pagkatapos, agad na kinausap ni Arturo si Tatay Andoy para sabihin nito ang mga nangyayari kagabi, ang tungkol doon sa matanda at sa kapatid niya, at ang balak niyang pagpunta doon sa bundok ng Tanay. Tumahimik muna sandali si Tatay Andoy bago nagsalita. Ang sabi nito, "Mag-iingat ka lang doon, Arturo, dahil nababalitang pinamugaran ang kagubatan na yon ng mga aswang na busaw. Pero kung kamag-anak mo ang mga yon, panahon na siguro
para makilala mo sila. Tungkol naman sa kapatid mo, isang bisis ay may sinasabi sa akin si Tiago noong nabubuhay pa. Tungkol sa pagkakaroon ng isang anak ang papa mo sa kapwa busaw na aswang. Pero hindi ako naniniwala na totoo yun. Imposible kasi, Arturo. Pero karapatan mo na alamin ang katotohanan. Mag-iingat ka na lang doon, Arturo. Pagkatapos na mag-usap nila Tatay Andoy at Arturo, agad na nagpaalam si Arturo kay Lucila. Pahatid na lang siya kay Rene doon sa paanan ng bundok at siya na ang bahala para akyatin at puntahan ang lugar ng bundok ng Tanay. At nang dumating na sina Rene at Arvin, agad na sinabi ni Arturo sa dalawa ang tungkol doon sa pagpunta doon sa bundok. Pumayag naman agad si Rene at agad na kinuha ang motor. Gusto pa sanang sumama ni Arvin, pero sabi ni Arturo, huwag na muna dahil delikado. Ilang sandali, nakasakay na sina Arturo at Rene sa motor. Papunta na ang mga ito sa paanan ng bundok ng Tanay. At makalipas lamang ang isang oras, narating na nila ang lugar. Agad na bumaba si Arturo at pinauwi si Rene. Sobrang tahimik pa naman ang lugar. Baka delikado. Nung papalapit na sila dito sa bundok na ito, wala silang natatanaw pa na anumang kabahayan sa lugar na ito. Patunay na wala ng ibang naninirahan na mga tao dito sa paanan ng bundok ng Tanay. Nagsimulang tumakbo na si Arturo at pagkatapos mabilis na tumalon sa mga puno. Hinahanap na niya ang sinasabi ng matanda na isang ilog. Baybayin na lang daw niya ito paakyat. At pagsapit niya sa isang malaking talon, huminto siya doon. Susunduin siya ng mga kasama ng matanda. Ilang sandali nang matanaw na ni Arturo ang isang ilog, agad na sinundan niya ito paakyat hanggang sa makalipas ang isang oras. Nakarating na din siya doon sa malaking talon. Tama ang ilog na binabaybay niya. Ngayon, nakatayo na si Arturo at pinagmamasdan ang paligid at nakikiramdam. Malaki itong kagubatan ng Tanay. Hindi talaga nakapagtataka na may mga aswang ang naninirahan sa lugar na ito. Pinakiramdaman ni Arturo ang lugar. Iniisip niya ang sinabi ng matanda na may susundo sa kanya. At ilang sandali, may nakitang dalawang malaking ibon si Arturo na mabilis na lumipad ang mga ito papunta doon sa puno na malapit sa kanya. Nang makadapo na ito doon sa sanga, tumitig ito kay Arturo. Kitang-kita ang mga mapupulang mga mata nito. Ilang sandali, sabi ni Arturo, "Diyan na lang ba kayo? Alam kong hindi kayo mga ordinaryong ibon. Kung kayo ang kasama ng matanda na pumunta sa bahay ni Tatay Andoy, bumaba na kayo para makapag-usap na kami nung matanda. Pero kung kalaban kayo, mabuti pang hindi na lang kayo lumapit sa akin dahil papatayin ko kayo agad sa loob ng 3 minuto." Bigla naman na lumipad ang dalawa pababa ng kahoy at bigla itong nagpalit ng anyo galing sa anyong ibon hanggang sa pagiging tao. At pagkatapos, agad na lumapit ang mga ito kay Arturo. Sabi agad ng isa, "Ikaw ba si Arturo? Ang sinasabi ni Narasila?" Sagot naman ni Arturo, "Oo, ako si Arturo. Saan ang sinasabi mong Narasila?" Sagot naman ng isa, "Sumunod ka sa amin.
Hindi pwedeng magtatagal tayo dito. Naghihintay sa'yo. Sila na sila. At agad na tumakbo ang dalawang aswang hanggang sa nagiging malaking aso ang mga ito na kulay itim. Sumuot ito sa mga kakahuyan. Agad naman na sumunod si Arturo. Tumakbo na din siya. Sinusundan niya ang dalawang malalaking aso. Pero nag-iingat din si Arturo. Lagi siyang handa at laging nakikiramdam sa paligid. Ikinarga na din niya ang orasyon na pambakod at orasyon na pangharang. Hindi pa niya alam ang tunay na pagkatao ng mga aswang na ito. Hindi pa niya alam kung kakampi ba ang mga ito o kalaban. Ilang minuto, narating na nila ang pangpang na malapit lang din sa isang ilog. At may nakikita na din na mga bahay doon si Arturo. Humigit kumulang 10 ang mga nakikita niya na mga bahay na nandoon. Ang iba, nasa itaas ng mga puno. Mayroon ding isang napakalaking bakod na gawa sa mga malalaking kahoy ang nakapalibot sa lugar. At sa loob nito, nakatayo ang mga kabahayan. Pagpasok nila, nakita din agad ni Arturo ang mga alagang hayop ng mga aswang. Marami ang mga ito at iba-iba. May manok, kambing, baboy, baka at itik. Tipikal na mga pagkain ng mga busaw na aswang. Agad na dinala si Arturo doon sa isang malaking bahay na gawa sa purong kahoy na nasa gilid ng pangpang. May mga ilang tao na din ang nasa labas ng mga kabahayan at titig na titig ang mga ito sa kanya. At pagdating doon sa malaking bahay, pinapapasok agad si Arturo. Sumalubong naman sa kanya ang matanda na pumunta sa kanila noong nakaraang gabi. Sabi agad nito, "Maraming salamat, Arturo, at pinagbigyan mo ang kahilingan ko. Halika dito. Nandito din ang lolo Lucio mo, dito sa silid." At pagkapasok nila doon sa isang silid, nakita ni Arturo ang isang matandang lalaki kasama ang 2 binata at isang babae na nakaupo doon sa silid. Pagkakita naman ng matandang lalaki kay Arturo, agad itong tumayo at mabilis na lumapit sa kanya at yumakap. Sabi nito, "Salamat at pumunta ka sa aming lugar, Apo. Umupo ka muna." Kaya umupo agad si Arturo. Naguguluhan siya sa mga pinagsasabi ng mga ito. Apo siya ng mga ito. Bakit hindi niya nakikita ang mga taong ito nung nabubuhay pa ang kanyang mga magulang? At ilang sandali, sabi ng matandang lalaki, "Arturo, bago ang lahat, gusto kong humingi ng tawad sa iyo at magpapaliwanag sa lahat. Ako si Lucio at ito naman si Sila. Kami ang lulo at lola mo. Anak namin ang iyong ama na pinatay ng mga kasama nating aswang, ang pamilya ni Alfredo. Matagal ng panahon na hindi kami nakikita ng iyong ama, pati na ang iyong ina, dahil sa bawal na pagsama nila na galing sa magkabilang angkan, ang angkan ng Aniningaw at angkan ng busaw na aswang, magkalabang angkan. Hanggang nabalitaan na lang namin na pinatay sila sa angkan ni Alfredo dahil na rin sa pakikipagsabuatan kay Tiago na isang mambabarang na albularyo. At nabalitaan din namin ang pagpatay mo sa angkan ni Alfredo. Pero may isang natira sa mga ito, Arturo. Ito ay si Nilo, ang bunso nila.
10 taon na siya ngayon at nasa pangangalaga ng kanyang lolo na si Inkutasyo. Nakatira din sila dito sa gubat ng Tanay, nasa kabilang bahagi ng gubat na ito. At ilang taon na din ang nakaraan na naglalaban ang grupo nila Inkutasyo at ang grupo namin. Napapatay nila ang iilan sa ating pamilya at napatay din namin ang iilan sa kanila. Hinahanap ka namin, Arturo. Ginalugad namin ang buong isla para makita ka at mahanap. Pero wala. Pero nung nakaraang araw, ang kabibi na kasama sa mga inaalagaan ng iyong ama ay bumukal ang langis na nasa loob nito. Palatandaan lamang na nandito sa lugar na ito ang anak sa tagapag-alaga ng kabibi. Kaya agad na hinahanap ka namin at ng iyong lula. Pero ang dapat mong malaman, Arturo, ay ang tungkol sa iyong kapatid na si Abner. Nasa pangangalaga siya ngayon ni Inkutasyo at ang masakit ay kinalaban kami. Nalason na ang kanyang isipan sa mga sinasabi ng matandang si Inkutasyo. Kailangan na natin na makuha at mailigtas si Abner bago ito tuluyang maging masama. Kunot noong tanong ni Arturo, paano ako nagkaroon ng kapatid? Simula sa punong bata pa ako, walang nabanggit na may kapatid ako, ang mama at papa ko. Sagot ng lula sila ni Arturo, nung sinubukan namin na paghiwalayin ang papa at mama mo, Arturo, nagkaroon ng ugnayan ang ama mo sa isa natin na kasapi, si Olga, at nagkaroon sila ng supling. 24 na taong gulang na si Abner. Nang mapatay mo si Alpido, ang anak ni Inkutasyo, bilang ganti, pinatay nila ang ilan sa mga kasapi nating angkan, pati na si Olga, at dinukot ang 16 na taong gulang noon na si Abner. Simula noon, naging madugo na ang kagubatan ng Tanay dahil sa paglalaban ng dalawang grupo ng mga busaw na aswang. Napayuko si Arturo. Kung ganun, may kapatid nga pala siya. Sa buong buhay ni Arturo, akala niya na nag-isa lang siya. Hindi maintindihan ni Arturo ang naramdaman, ang matuwa o magalit. Matutuwa dahil may kapatid pala siya, at magagalit dahil sa tagal ng panahon na inilihim sa mga ito ang tungkol sa kanyang kapatid. Pero hindi na yun mahalaga. Ngayon na alam na niya na may kapatid siya at nangangailangan ito ng tulong, gagawin niya ang lahat. Magbabayad ang angkan ni Inkutasyo. Sabi ni Arturo, saan ko sila matatagpuan? Sagot naman ng kanyang lolo Lucio, nasa kabilang bahagi ng kagubatan na ito, Arturo. Doon sa mga kakahuyan na malapit doon sa malaking lawa. Kailangan natin na magplano dahil malalakas din sila. Dapat ay makuha natin agad si Abner. Tumayo na si Arturo. Sabi agad niya, gusto kong mag-isa sa aking gagawin. Ayaw ko nang may kasama. Kukunin ko si Abner galing kay Inkutasyo. Pero pinigilan ito ng kanyang lulo at lula. Sabi ng lula sila niya, pakiusap, Arturo. Huwag kang magpadalos-dalos. Alam namin kung gaano ka kalakas dahil sa pagiging aswang mo, naggaling sa busaw at anininggaw. Pero nanganganib pa rin ang buhay mo
kapag nag-iisa ka lang na pupunta doon. Sabi naman ng kanyang lulo, kung gusto mo talagang puntahan doon, Arturo, kailangan na may kasama ka. Sasamahan ka ni Solomon at Lando. Mga pinagkakatiwalaan ko na tauhan ang dalawang yon. Tumahimik na lang si Arturo. Tama ang kanyang lulo at lula. Hindi dapat na magpadalos-dalos ng desisyon. Pagkatapos, pinakain muna nila si Arturo at nagkikwentuhan muna sila. Sabik din naman si Arturo sa pamilya dahil simula nung bata pa siya, tanging ang kanyang mga magulang lamang ang kanyang nagisnan na pamilya at ang pamilya nila Tatay Andoy at Tatay Tiago. Ipinakilala din si Arturo sa kanyang mga kamag-anak at mga kasapi ng busaw na aswang. Marami silang napagkwentuhan, pati na ang buhay ni Arturo doon sa Siquijor. Marami din pala na mga pinsan si Arturo dito sa lugar ng Tanay. Mababait naman ang mga ito sa kanya. Kinagabihan, nagpupulong na naman ang mga busaw, sina Arturo, ang kanyang lulo at lula, 4 na matatandang aswang, at sina Solomon at Lando, 2 busaw na aswang na nahasa na ang mga kakayahan sa pakikipaglaban. Matapos ang mahigit 2 oras na pagpupulong at pagplano, nakabuo na sila ng desisyon. Sina Arturo, Lando, Solomon at ang isang matandang aswang na si Lolo Titing ang pupunta doon. Ang layunin lang nila na mabawi si Abner. Pero mahirap ang misyon na yon dahil unang-una, hindi kilala ni Abner si Arturo. Oo, mula pagkabata, alam na nito na may kapatid siya. Pero kailanman ay hindi pa sila nagkikita. At ang pangalawang rason, nalason na ang isipan nito sa mga sinasabi ni Inkutasyo. Kalaban na ang tingin niya sa mga busaw na ang kanila Arturo. At alam nila na aatakihin talaga sila ni Abner. At ang isa pa, ang sabi-sabi na malakas itong si Abner dahil dito ipinamana ang mga kakayahan ni Inkutasyo. Makalipas ang 1 oras, umalis na ang 4. Doon muna sila mamalagi sa isang kuweba na malapit lang din doon sa lawa para makapagmanman sila sa kalaban. Kailangan na lang nila na mag-ingat. Kunin lang naman nila si Abner sa kamay ni Inkutasyo. Pagkatapos, mabilis silang tumatakbo at tumalon sa mga puno hanggang sa sapitin na nila ang ilog. Tumawid sila doon at binaybay ang pangpang. Sa dulo noon ay ang kuweba na. At makalipas lamang ang ilang minuto, narating na din nila ang kuweba. Agad na naghanap sila ng magandang pwesto para makapagtago ng mabuti. Gumagawa din sila ng maliliit na butas doon sa pangpang, paharap doon sa tirahan ng mga busaw na aswang na sina Inkutasyo. Pagkatapos, tanaw na nila agad ang mga kabahayan dahil sa mga ilaw na lampara sa bawat bahay. Agad naman na nag-uusal sina Arturo at Tatay Titing ng mga orasyon para pangharang at pangbakod. Dapat na mag-ingat. Mahirap na kapag mararamdaman ng mga kalaban na nandito sila. Malakas pa naman ang kakayahan nila Inkutasyo, Abner, at ang kapatid nitong si Inkutasyo na si Magno. Ang kinatatakutan ng mga busaw dahil sa lakas at walang awa nito kapag pumatay at kapag may biktima. Gumawa na din sila ng pwedeng mahigaan
May mga dala silang tabla at ilang dahon ng puno ng niyog. Inilatag nila ito doon sa may tagong parte ng kuweba para matulugan. Pagkatapos, nagtatanong muna si Arturo tungkol sa buhay ni Abner at sa mga malimit na ginagawa ng mga busaw na aswang na sina Incutasio. Sabi ni Tatay Titing na may mga balak daw ang mga ito na atakihin ang grupo nila na nasila at sakupin ang lugar at ang mga tauhan nito bilang paghiganti pa rin sa nangyayari kay Alfredo, ang kanyang anak. Madali lang daw na timingan itong mga aswang na ito dahil lagi itong umaalis at pumupunta doon sa gubat na malapit lang kina Nasila para magmanman. At minsan din, pumupunta din doon sa bukirin ng Tabiyas para makapamiktima ng mga alagang hayop sa mga nakatira sa bukid na yon. At ilang sandali, nagpasyang magpahinga na rin muna ng 4 hanggang sa makatulog na rin sila. Kinabukasan, maagang nagising sina Arturo. Naghanap agad sila ng makakain. Marami naman na sagingan sa gubat na ito, kaya hindi problema ang pagkain nila dito. Naghiwalay ang 4, sina Tatay Titing at Solomon, ang magkakasama para maghanap ng mga prutas at hayop. Sina Arturo naman at Lando ang mangunguha ng mga saging. 6:00 pa lang ng umaga yon. Agad naman na nakahanap sina Arturo ng mga bunga ng saging. Pagkatapos, agad na kinuha ito at babalik na sana doon sa kuweba. Pero napatigil si Arturo sa paglalakad nang maramdaman niya ang mga nilalang sa paligid. Hindi din ito sina Tatay Titing at Solomon. Malamang na mga busaw na aswang ang mga ito. Kaya sabi niya kay Lando, "Lando, tigil muna. Magtatago muna tayo. Bilis." At agad na nagtago ang dalawa doon sa sagingan. Nag-uusal naman agad si Arturo ng mga oras na pangtago para hindi sila maramdaman ng mga paparating na kalaban. At nang makalapit na yung mga nilalang, bulong ni Lando kay Arturo, "Arturo, mga busaw na aswang yan, nakakampi ni Incutasio. 4 ang mga nakikita nila." Sabi ni Arturo, "Pabayaan na lang muna natin ang mga yan, Lando. Si Abner lang ang kailangan natin." At ilang minuto, nang makalayo ng mga kalaban, lumabas agad sina Arturo at Lando at nagmamadaling umuwi doon sa kuweba. Pagdating na doon, agad na inihanda ang mga nakuhang saging at niluto nila ito habang naghihintay sa pag-uwi ni na Tatay Titing at Solomon. Pero ang hindi alam ng dalawa, may 2 nilalang ang lihim na sumusunod sa kanila. Nagtatago ang 2 sa paligid habang nagmamasid kina Arturo at Lando. Mga idol, huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa mga bago, i-likes ang ating video mga idol dahil napakalaking tulong na po ito para sa aming mga content creator. Paki-share po at saka mag-comment po kayo. So, yun lamang po mga idol, ipagpatuloy na po natin ang ating kwento. Pero ilang sandali, napatigil si Arturo sa ginagawa dahil may naramdaman siya sa paligid. Nakikiramdam si Arturo. Talagang may nilalang sa paligid ng kuweba. Kaya sabi ni Arturo kay Lando, "Lando, dito ka lang sa loob. Lalabas lang ako." At pagkatapos, agad na lumabas ng kuweba si Arturo. Kailangan na mahanap niya agad ang naramdaman niyang nilalang sa paligid. Delikado kasi kapag nalaman ng mga kalaban
na narito sila. Natuntun agad ang kinaroroonan nila. Baka papalya pa ang kanilang mga plano. Nang nasa labas na si Arturo, agad na nag-uusal siya ng mga orasyon na pampalinaw. Pero hindi pa niya natapos ito. May dalawang nilalang ang tumalon sa kanyang harapan. Sabi agad ng isa kay Arturo, "Sino ka? Ano ang ginagawa mo sa teritoryo namin? Kabilang ka ba sa grupo ni Lucio at sila? Sigurado ako ay espiya ka." Sabi naman agad nung isang nilalang, "Magno, ngayon ko pa lang siya nakita. Hindi ko siya nakita na kasakasama ng mga busaw na aswang na kakampi ni Lucio." Kaya napaisip si Arturo, "Magno, ibig sabihin, ito yung kapatid ni Incotasio. At ibig ding sabihin, malakas itong nasa harap niya." Akmang lalapit yung isang nilalang kay Arturo, pero pinigilan agad ito ni Magno. Sabi nito, "Huwag agusin. Kalaban ang isang yan. At malakas ang kanyang karga. Umatras ka. Ako na ang bahala sa kanya. Umuwi ka na doon sa atin at sabihin mo kay Tasio na may kalaban na nakapasok sa ating teritoryo." Naluko na sa isip ni Arturo. Hindi pwedeng makakauwi ang mga ito ng buhay para hindi mabulabog ang mga plano nila. Humanda na si Arturo. Ramdam niya na malakas ang karga ng kanyang kaharap. Nag-uusal kagad si Arturo ng mga orasyon na pangharang at pangbakod. At nang makita ni Arturo na mabilis na tumakbo yung isang nilalang na kasama ni Magno, susundan sana ito ni Arturo. Pero biglang humarang sa kanya si Magno at agad na inatake siya. At asabi nito, "Ako ang harapin mo. Magbabayad ka ngayon dahil sa pagpasok mo sa aming teritoryo." Napatras si Arturo. Muntik na siyang tamaan ng suntok ni Magno. Ang inaalala niya, yung kasama nito. Baka makapagsumbong ito sa mga kasamahan at kay Incotasio. Pero biglang lumitaw galing doon sa kakahuyan sina Solomon at Tatay Titing. Naharang agad ng dalawa yung nilalang at sabi ni Tatay Titing, "Arturo, kami na ang bahala sa isang ito. Mag-iingat ka sa isang yan. Siya si Magno, ang kapatid ni Tasio." Napatigil sa pag-atake si Magno at napatitig kay Arturo. Unti-unting nagiging mas matalim ang mga tingin ni Magno kay Arturo. At sabi niya, "Ibig sabihin, ikaw si Arturo. Ikaw ang matagal na namin na hinahanap. Ang pumatay kay Alfredo, ang aking pamangkin." Nakipagtitigan si Arturo kay Magno. Sagot naman niya, "Oo, ako si Arturo, ang anak ng mag-asawang pinatay ni Alfredo." Hindi na naituloy ni Arturo ang mga gustong sabihin dahil mabilis na inatake na naman siya ni Magno. Mas mabilis na ngayon ang ginawang pag-atake nito. Agad na tumalon pa atras si Arturo. Pinakiramdaman niya lang muna ang mga kilos at galaw ng kalaban. Kailangan na mag-ingat siya. Nang mapasandal sa puno si Arturo, agad siyang tumalon doon sa itaas ng puno. Muntik na siyang tamaan ng isang kalmot galing kay Magno. Sumunod naman kaagad sa kanya si Magno doon sa taas ng puno. Nagkabakbaka na doon. Umaatake na din si Arturo habang napatay naman kaagad nila Tatay Titing at Solomon ang isang aswang na kasama ni Magno.
lumabas na din si Lando galing doon sa loob ng kuweba. At nang makita nitong nagkabakbaka na sina Arturo at Magno, agad naman itong tumakbo at tumalon papunta sa dalawang naglalaban para tulungan si Arturo. At kahit na sinabi ni Arturo na kaya na niya at gusto ni Arturo na silang dalawa lang ni Magno ang maglalaban, pero parang walang narinig itong si Lando. Mas nanaig ang kagustuhan nitong makahiganti. Dahil itong si Magno pala ang pumatay sa kapatid niya. Pinagkakalmot na ito ni Lando at ni Arturo. Mabilis naman na umilag si Magno habang nakasunod naman sa kanya sina Arturo at Lando. Pati sina Tatay Titing at Solomon tumulong na din sa pag-atake kay Magno. Napapatras na ito at tumalon doon sa puno papalayo sa kanila. Pero mabilis itong sinundan ni Arturo. Pero nang makalapit na si Arturo, biglang may mga binanggit na orasyon si Magno. Napatigil si Arturo sa pag-atake. Parang namamanhid ang kanyang pakiramdam sa kanyang buong katawan. Hindi umubra ang kanyang orasyon ng pangharang at pangbakod. Ibig sabihin, marunong din ang taong ito sa orasyon ng pangwasak ang nasa isip ni Arturo. Pero saglit lang yun. Sa tagal na ni Arturo sa pag-aaral ng mga orasyon, alam na din niya ang gagawing orasyon para dito. Binanggit niya agad ang orasyon na pangputol. At nang umatake na si Magno, agad naman na nailagan ito ni Arturo. At mabilis na sinapak niya ito sa tiyan, sabay talon at sinipa niya ito sa dibdib. Napaigik si Magno. Tumilapon ito doon sa damuhan. Sinundan agad ito ni Arturo para hindi na ito makabangon pa. Pero mabilis naman itong umilag at nakasugod na rin si Lando. Pero agad itong nahawakan ni Magno sa kamay at agad na kinalmot sa tiyan at sinundan ng kalmot sa dibdib. Buti na lang, maagap si Arturo. Mabilis din itong nahawakan ang kamay ni Magno. Tinuhod niya ito sa tiyan. Nang mapayuko ng kunti si Magno, tumalon naman agad si Tatay Titing at pinagkakalmot ang likod ni Magno. Napahiyaw na ito sa sakit. Kinalmot si Arturo nung isang kamay ni Magno at pinagsisipa sila. Pero wala na. Kahit na may sugat si Lando sa tiyan, mahigpit pa rin itong nakahawak sa isang kamay ni Magno at ang isang kamay naman hinahawakan ni Arturo. Habang mabilis naman na pinagkakalmot ang likod nito ni Tatay Titing. Hinila na ito ni Arturo at ibinalibag doon sa puno. Lumalaban pa rin ito, pero hindi na nito kaya ang apat na mga busaw na aswang. Biglang kinubawa na ito ni Lando at mabilis na pinagkakalmot. Biglang yumakap na din si Solomon galing sa likod ni Magno at kinagat ito sa liig hanggang sa matumba na ito sa lupa. Wala pa ring tigil sa pagkalmot si Lando. Wasak na ang mukha at punit-punit na ang katawan ni Magno nang tigilan ng 3 busaw na aswang. Nakatitig lang si Arturo sa kanila. Pinabayaan niya na ang 3 niyang kasama. Sa tingin kasi niya, ang laki talaga ng galit ng mga ito kay Magno. Dahil siguro sa marami din itong pinatay ng mga busaw na kamag-anak ng 3 aswang na kasama niya. Kita pa ni Arturo na dinilaan ni Lando ang mga dugo na tumalsik sa kamay niya. Pagkatapos, tumayo ito at sabi niya, "Naipaghiganti ko na rin ang aking kapatid." Tanong naman ni Solomon, "Ano ang gagawin natin sa katawan ng dalawang ito, Tay Titing? Baka maamoy pa ang mga ito ng mga kasamahan nilang aswang." Sagot naman ni Tatay Titing,
mas makakabuting sunugin natin agad ang mga yan. Pero si Arturo lamang ang makapagpasya. Kaya tumingin ang tatlo kay Arturo at naghihintay sa utos niya. Sabi naman agad ni Arturo, tama si Tatay Titing. Sunugin natin agad ang mga bangkay ng dalawang yan. Pagkatapos, mabilis nilang dinala ang dalawang bangkay doon sa malapit sa ilog at doon nila ito sinunog. Nag-uusal naman agad ng mga orasyon si Tatay Titing para maitago ang amoy ng dalawa. Pagkatapos, umuwi na sila doon sa kuweba. Nagpupulong ang apat. Mag-alas 12 pa ng tanghali. Ang sabi ni Tatay Titing, alas 6 pa lang ng gabi, aalis na ang mga aswang para magmanman doon sa teritoryo nila Lolo Lucio at Nana Sila ni Arturo. Sumasama daw sa mga ito si Abner. Pagkakataon na nila ito para makahanap ng tiyempo at makuha si Abner. Ilang sandali, nagpahinga na lang muna ang apat sa loob ng kuweba habang ginagamot naman ni Tatay Titing ang sugat sa tiyan ni Lando. Hanggang sumapit na ang alas 6 ng gabi. Dahan-dahan na lumabas ng kuweba ang apat at pagkatapos mabibilis itong tumatakbo at tumalon doon sa isang puno na malapit doon sa kabahayan ng mga busaw na aswang na sakop ni Inkutasyo. Nagtago sila doon sa itaas ng puno habang naghihintay sa paglabas ng mga aswang. Nag-uorasyon naman kaagad sina Arturo at Tatay Titing ng mga orasyon na pangtago para hindi sila maramdaman ng mga kalaban. At may isinaboy pa na maiitim na pulbo sa iris si Tatay Titing para masigurado talaga nila na hindi sila maramdaman ng mga busaw na aswang. Alam kasi nila ang kakayahan ni Inkutasyo at pati na si Abner. Makalipas ang kalahating oras na paghihintay, may nakita na silang naglalakad galing doon sa kabahayan. Humigit kumulang 10 ang mga nakikita nila. Sabi agad ni Tatay Titing, sila na yan, Arturo. Papunta na ang mga yan doon sa teritoryo natin para magmanman at maghahanap ng mabibiktima. At pagmasdan mo ng mabuti ang isang nasa unahan, Arturo. Siya ang nakakabatang kapatid mo na si Abner. Kaya napatitig si Arturo sa itinuro ni Tatay Titing. Nakita niya na kamukhang kamukha niya si Abner. Mahahaba ang mga buhok, ang ilong at mata ay parang siya talaga. Sa tingin ni Arturo, mas matangkad pa ito sa kanya. 5'10" kasi si Arturo. At sa tingin niya, doon kay Abner, nasa 6'1" ito o 6'2". Mas malapad lang at mas malaki ang katawan niya kumpara kay Abner. Hindi maintindihan ni Arturo ang kanyang naramdaman. Parang nakaramdam siya ng lukso ng dugo. Parang gusto niyang lapitan ito at ipaalam niya na siya si Arturo, ang kanyang kapatid. Pero dapat na mag-isip at pigilan ang kanyang naramdaman dahil kalaban ang tingin ni Abner sa kanila. Pero gawin niya ang lahat para makuha si Abner at imulat ito na si Inkutasyo ang nagpatay sa kanilang ama at ginamit lamang siya para makaganti sa pagpatay niya sa anak na si Alfredo. Lihim lang na nagmamasid sina Arturo sa dumadaan na grupo nila Abner. At ilang sandali, mabibilis na itong tumatakbo papalayo at patungo ang direksyon ng mga ito doon sa teritoryo nila Lolo Lucio at Nana Sila. Sabi agad ni Tatay Titing, tara na, Arturo, sundan na natin sila. Huwag na lang tayong masyadong lumapit sa mga yan
kailangan na mag-iingat pa rin tayo. At nagsisimulang tumalon na din ang apat doon sa mga puno. Sinusundan nila ang grupo nila Abner hanggang sa dumating sila doon sa may ilog. Huminto muna sina Arturo at nagkubli doon sa batuhan. Sabi agad ni Arturo, susubukan natin ang mga yan, Tay Titing. Susubukan natin na makuha si Abner. Sagot naman ni Tatay Titing, wag muna Arturo. Mag-iisip muna tayo ng paraan. Delikado. Mas marami sila. Tatay Titing, hindi pwedeng magsayang ng oras. Pagkakataon na ito, kung ayaw ninyo, gagawin ko itong mag-isa. Ang sabi ni Arturo, napakamot na lang sa ulo si Tatay Titing. Ang sabi niya, sige Arturo, sama-sama na tayo. Lando, Solomon, alalayan niyo si Arturo. Ako ang gagawa ng orasyon para mapahina ang lakas at puwersa ni Abner. At pagkatapos, may kinuha si Tatay Titing na isang kwintas na gawa sa balat ng hayop na asupra. Kailangan na maisuot nila ito sa liig ni Abner para maharang ng kwintas na ito ang kanyang mga kaalaman sa orasyon at lakas bilang isang aswang. Ang sabi pa ni Tatay Titing, pag nagawa na natin yan, hindi na makapalag si Abner sa atin at madali lang na madadala natin kina Lucio at sila. Pagkatapos, agad na nag-uusal ng orasyon si Tatay Titing at inilagay ito doon sa kwintas na gawa sa hayop na sopra. Nag-uusal naman agad ng orasyon na pampalinaw si Arturo para mas makita at maramdaman ang mga busaw na aswang. At ilang sandali, naramdaman agad niya ang mga ito. Nagtatago ang mga ito doon sa kakahuyan na paharap doon sa pangpang kung saan nakatira sila Lolo Lucio at Nana sila. Agad na tumakbo ang apat papunta doon sa direksyon ng grupo ni Abner. Pero bago sila makalapit, nag-uusal naman uli ng mga orasyong pangtago sina Arturo at Tatay Titing. At pagkatapos, mabibilis naman na tumatakbo sina Lando at Solomon. Sila ang maunang aatake doon sa mga kalaban na nasa itaas ng puno, habang si Arturo ang maghanap ng paraan at pagkakataon para malapitan si Abner at maisuot itong kwintas na gawa sa balat ng asopra. At si Tatay Titing na ang bahala sa pag-usal ng mga orasyon. Nang makalapit na sila, humudyat na si Tatay Titing na simulan na nila ang pag-atake. Kaya agad na tumalon sina Solomon at Lando papunta sa puno. At pagkatapos, tumalon uli papasugod doon sa mga kalaban na busaw na aswang. Tumakbo naman agad si Arturo doon sa kabila para mas makita niya si Abner. At nagsisimulang mag-uusal na din ng orasyon si Tatay Titing. Biglang nagpulasan ang mga aswang na nasa itaas ng mga puno nang atakihin ng mga ito ni Lando at Solomon. Nagkabakbaka na doon sa itaas. Nagtatalunan na ang mga kalabang aswang. Nagmanman lang si Arturo at dahan-dahan na lumapit sa mga naglalaban ng mga aswang. Medyo napapaatras na din itong sina Lando at Solomon. Mas marami kasi ang mga kalaban. Pero sanay at bihasa sa pagkikipaglaban ang dalawa. Kaya napapatamaan na din ng dalawa ang mga kalabang aswang. Pero biglang umatake si Abner. Sobrang bilis nito na sinugod sina Lando at Solomon. Napatalo na paatras ang dalawa. Kaya agad na tumalon si Arturo para harangin si Abner. Nang makita si Arturo ni Abner na humarang ito sa kanya, mabilis na pinagkakalmot si Arturo. Napapaatras si Arturo dahil napakabilis din ng kanyang kapatid.
Muntik na siyang tamaan ng isang sipa ni Abner. Buti na lang, nakatalon siya paitaas. Sinubukan niya itong sipain. Pero mabilis din itong nakailag at nasapak si Arturo sa batok. Tumilapon si Arturo, pero agad naman na itong umikot at patayong bumagsak sa lupa. Tutulungan sana siya nina Solomon at Lando, pero ang sabi ni Arturo, "Wag, ako na ang bahala dito, Lando. Solomon, yang mga kasamahan niya na mga aswang ang harapin niyo." Agad na humanda si Arturo. Nakita kasi niyang papasugod na naman si Abner sa kanya. Nag-iisip ng paraan si Arturo kung paano niya maisuot ang kwintas kay Abner. Ayaw din niyang saktan ang kapatid. Agad na gumulong si Arturo para makailag sa ginawang pag-atake ni Abner. Ang bilis at ang lakas talaga ng kapatid niya. Kahit na purong busaw lang ang dugong nananalaytay sa katawan nito. Pero biglang nag-iba ng direksyon sa pagtakbo at pag-atake si Abner. Papunta ito sa direksyon kung saan nagtatago si Tatay Titing habang nag-uusal ng mga orasyon. At ang sabi nito, "Hindi mo na yan magagawa, matanda. Ikaw ang uunahin ko." Kaya mabilis na tumakbo si Arturo para sundan si Abner. Unti-unting natatalo na rin nila Lando at Solomon ang mga kasamang aswang ni Abner dahil na rin sa tulong ng mga orasyon ni Tatay Titing. Pero malakas talaga ang pakiramdam ni Abner. Agad nitong naramdaman ang mga ginagawa ni Tatay Titing, kaya agad niya itong inatake. Buti na lang nakailag kaagad si Tatay Titing. Pero ang ikalawang pag-atake ni Abner ay hindi na. Tinamaan na sa liig at dibdib si Tatay Titing. Tumilapon ito at tumama doon sa puno. Humarang naman kaagad si Arturo kay Abner at inatake na din ito. Pero hindi intensyon na saktan si Abner. Ginawa lang yun ni Arturo para mapatras ito. Nang tumalon patras si Abner, agad na tinulungan ni Arturo si Tatay Titing. "Tatay Titing, may sugat ka." Sagot naman ni Tatay Titing habang napayuko dahil sa natamong sugat sa dibdib at liig. "Arturo, okay lang ako. Si Abner ang harapin mo. Kailangan na may suot mo agad ang kwintas doon sa kanyang liig." Napalingon si Arturo nang muling umatake na naman si Abner. Galit na galit ito sa kanila, lalo nang makitang unti-unting nauubos na ang mga kasamahan niyang aswang. Sa isip ni Arturo, kailangan na magawa na niya ito ng mas madali. Sina Lando at Solomon, napasandal na ang dalawa doon sa puno. Napatay na ng mga ito ang mga kalaban, pero may mga sugat na rin ang dalawa at nanghihina na. At si Tatay Titing naman, may sugat na din ito sa liig at dibdib. Nang makalapit na si Abner, kinalmot kaagad nito si Arturo. Napatras si Arturo para makailag at nang muling umatake si Abner, mabilis na hinawakan niya ito sa kamay. Pagkatapos, umigpaw siya sa ere at bumagsak sa likod ni Abner. Saka mabilis na isinuod ang kwintas sa liig nito. Pero hindi ganon kadali yun. Siniko ni Abner si Arturo at tinamaan ito sa tiyan. At pagkatapos, mabilis itong umikot at kinalmot si Arturo. Pero nakahawak pa rin si Arturo sa isang kamay ni Abner. Hinila niya ito, pagkatapos itinulak papunta doon sa puno. Tinamaan na si Arturo sa braso at kamay ng mga kalmot ni Abner. Agad naman na tumulong si Tatay Titing kahit na sugatan ito. At ilang sandali, matagumpay na naisuot nila ang kwintas sa liig ni Abner at agad na
Nag-uusal ng mga orasyon si Tatay Titing habang hawak naman ni Arturo ang dalawang kamay ng kanyang kapatid. Hanggang sa nawala na ito ng malay. Nang matumba si Abner sa lupa, agad naman na pinasan ito ni Arturo. At ang sabi niya, "Tara na, Tay Titing, Lando, Solomon, dalhin na natin ang kapatid ko doon kina Lolo Lucio at Nana Sila. Baka may dumating pa ng mga kalaban." At pagkatapos, tumakbo na ang apat habang dala ni Arturo ang walang malay na si Abner. At makalipas lamang ang ilang minuto, narating na din nila ang pangpang kung saan nakatira ang mga busaw na aswang na kasama nila Lolo Lucio at Nana Sila. Agad naman na nagsilabasan ang mga aswang nang maramdaman ng mga ito ang pagdating nila Arturo. Agad na dinala ni Arturo si Abner doon sa bahay nila Lolo Lucio at Nana Sila. Lumabas na din ang dalawa at agad na sinalubong si Arturo. Nang makita ng dalawang matanda si Abner, agad na tumulo ang luha ng mga ito. Simula kasi nang makuha ito ni Incotasio, hindi na nila ito nakikita pa ng malapitan. Namimiss na talaga nila ang kanilang apo. At ang masakit pa, itinuturing sila na kalaban nito. Agad na ipinasok nila si Abner doon sa inihandang kwarto nila Lolo Lucio at Nana Sila. Silyado ang kwarto ng mga orasyon. Mga orasyon na pangharang para hindi magamit ni Abner ang mga kaalaman sa mga orasyon. Pansamantalang itinali muna nila si Abner. Masakit man sa kanilang kalooban, pero kailangan, baka kasi aatakihin pa sila nito. Pagkatapos, agad na lumabas si Arturo at nag-uusap sila doon sa kabilang kwarto kasama ang kanyang Lolo Lucio at Nana Sila. Pinag-uusapan nila ang mga gagawin kay Abner. Alam nilang mahirap itong kausapin, lalo na nalason na ang isipan nito sa mga sinasabi ni Incotasio. Pero paggising nito, kakausapin niya si Abner. Gawin niya ang lahat para mabago lamang ang tingin nito sa kanila at mamulat ito sa katotohanan na si Incotasio ang tunay na pumatay sa kanilang ama, pati ng kanyang ina na si Olga, ang nasa isip ni Arturo. Ilang sandali nang matapos na mag-usap sina Arturo at ang kanyang lolo at lola, nagpahinga naman ito sandali at ginagamot na din sina Lando, Solomon at Tatay Titing. Hapon na nang magising si Arturo, pinuntahan kaagad nito ang kanyang Lolo Lucio at Nana Sila. Nasa sala na ang mga ito kasama ang iba pang mga matatandang aswang. Pagdating niya doon, sabi agad ng kanyang Lolo Lucio, nagising na itong si Abner. Sinubukan na din nila itong kausapin kanina, pero galit at hindi nila makausap ng matino si Abner. Ipinagpilitan pa rin ito na sina Lolo Lucio at Nana Sila ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang ama at ina na si Olga. Tumayo agad si Arturo at ang sabi niya, ako na ang makipag-usap sa kanya. At papunta na ito doon sa kwarto kung saan nakagapo si Abner. Pagpasok ni Arturo, agad na nagkatinginan sila ni Abner. Lumapit si Arturo kay Abner at umupo sa harap nito. Nakatitig lang si Abner sa kanya. Matatalim ang mga tingin nito sa kanya. Sabi agad ni Arturo, marahil may kutob ka na kung sino ako, Abner. Tingnan mo ang hitsura ko. Walang pinag-iba sa ating dalawa. Hindi ko rin inakala na sa buong buhay ko mayroon pala akong kapatid at may mga pamilya pa pala ako
na nakatira dito sa bukid ng Tanay. At ang masakit, dahil nasa kabilang panig ka, Abner. Doon ka sa taong naging dahilan ng pagkamatay ng ating ama. Hindi na natapos ni Arturo ang mga sinasabi ng sumabad si Abner. At ang sabi nito, huwag na kayong mag-aksaya ng oras para papaniwalain ako sa kasinungalingan nyo. Si Lolo Lucio at Nana Sila ang pumatay sa aking ama para makuha nila ang mga inaalagaang kabibi at magagamit ito sa kasamaan. At ikaw rin ang pumatay sa anak ni Incutasio na si Alfredo para mawala na ang mga ebidensya sa mga krimen na ginawa ni Lulo at Lula Sila. Tumingin si Arturo sa mata ni Abner. Ang sabi nito, mag-isip ka, Abner. Gamitin mo ang utak mo. Tingnan mo kung sino sa grupo ni Incutasio at ng Lulo at Lula natin ang may mga pinaggagawa ng masama. Sino ang mga pumapatay at nagnanakaw ng mga alagang hayop doon sa kabilang bukirin? Ako ang saksi sa pagkamatay ng ating ama at kilala ko kung sino ang gumawa dahil nandoon ako sa gabing yun. At swerte ko na nakatakas sa kamay ng mga masasamang aswang na si Alfredo at ang kakampi nito na albularyo na si Tate Tiago. Kung kalaban pa kami, Abner, hindi ka na namin binuhay. Doon pa sa kakahuyan, pinatay ka na namin. Kaya mag-isip ka. At umalis na si Arturo. Lumabas na ito ng kwarto. Naiwan si Abner na napatulala. At mula noon, hindi na nila makausap pa si Abner. Kahit na anong gawin nila, ayaw na talaga nitong magsalita pa. Hindi na rin ito kumakain. Pero pagkalipas ng 3 araw, bigla itong nagsabi kay Nana Sila na gusto nitong makita at mapuntahan ang puntod ng kanyang ina na inilibing nila doon sa kabilang pangpang. Natuwa naman sina Nana Sila, Lolo Lucio sa mga sinasabi ni Abner at kumakain na din ito. Kaya kinalagan na din nila si Abner sa pagkakagapos. At simula ng umaga na yon hanggang maghapon, maayos na nila itong nakakausap. Parang napagtanto na nito at naniniwala na ang kanyang Incutasio ang may kagagawan ng lahat na kasamaan. Pero may napansin si Arturo sa mga ikinikilos ni Abner. Parang may kakaiba. Hindi niya ito maipaliwanag. Kinahaponan, umalis na sina Lolo Lucio, Abner at kasama ang 6 na busaw na aswang. Papunta na ang mga ito doon sa kabilang bahagi ng pangpang kung saan nakalibing ang ina ni Abner. At nang makarating naman sina Abner at Lolo Lucio doon sa libingan ni Olga, agad na tumakbo si Abner at umiyak habang nakaluhod paharap sa puntod ng kanyang ina. Pero ang hindi alam nila Lolo Lucio na may mga binabalak itong si Abner para makatakas. At ang hindi pa nila alam na nasa paligid lang ang mga tauhan ni Incutasio kasama ang matanda. Ilang araw na itong umaaligid sa lugar nila para magmanman at makahanap ng tiyempo para makuhang muli si Abner. At ito ang pagkakataon na hinihintay nila. Nang makita ng mga ito na lumabas si Abner kasama sina Lolo Lucio, agad itong sinundan nila. 2 lang ang ipinag-utos ni Incutasio. Kapag nakita nilang lumabas si Abner, kunin agad nila ito at pag ayaw nitong sumama, papatayin nila ito. Pero ilang sandali, nakaramdam ng panganib si Lolo Lucio. Naramdaman niya ang mga kalaban sa paligid. Kaya ang sabi niya, may mga kalaban, humanda na kayo.
Pedro, bantayan niyo si Abner. Pero hindi pa nakakilos si Pedro. Mabilis na tumalon si Abner. At pagkatapos, mabilis na itong tumakbo papalayo. Abner! Ang sigaw ni Lolo Lucio. At mabilis itong tumakbo. Hinabol nito si Abner. Agad naman na sumunod ang mga busaw na aswang na kasama ni Lolo Lucio. Pero nakaabang na doon sa unahan ang mga busaw na aswang na kasamahan ni Incutasio. At pagdating nila Lolo Lucio doon sa kakahuyan, agad silang inatake ng mga ito. Mas marami ang mga kalaban. Nagkabakbakan na doon sa kakahuyan. Pero si Lolo Lucio, pilit nitong umiwas sa mga kalaban. Ayaw nitong makalayo ang kanyang apo. Pero biglang humarang si Incutasio sa kanya. Sumama pala ito sa kanyang mga tauhan para magmanman sa lugar nila Lolo Lucio at Nana Sila. Mabilis nang inatake si Lolo Lucio ni Incutasio kasama ang 3 pang tauhan nito. Dahil mas marami ang mga kalaban, unti-unting natatalo na ang mga kasamahan ni Lolo Lucio. Napilitan si Lolo Lucio na labanan na lang muna sina Incutasio. Hindi na niya mahabol pa si Abner hanggang unti-unting napapatras na si Lolo Lucio. Habang si Arturo naman kasama nila Lando, Solomon at Tatay Titing, mabilis na tumatalon doon sa mga puno. Sinusundan nila sina Abner at Lolo Lucio doon sa libingan ni Olga dahil nararamdaman nila ang mga umaaligid na mga busaw na aswang na kakampi ni Incutasio. Sabi ni Arturo, Tay Titing, nagkabakbaka na. Wala na sila doon sa libingan ni Olga. Nandoon na sila sa kakahuyan. Tara na. Nang makarating na sila doon sa kakahuyan, naabutan nilang pinagtutulungan na ng mga kalaban si Lolo Lucio. Kaya agad na umatake na rin ang grupo nila Arturo. Umatras naman kaagad ang mga kalaban. Pero may mga napapatay pa rin sila Arturo sa mga ito. At nang maabutan ni Arturo yung isa, agad na pinagkakalmot ito sa iba't ibang bahagi ng katawan. Hindi na lang nila hinabol pa ang mga papalayong kalaban. Agad na tinulungan nila si Lolo Lucio. Nakita kasi nila na nakasandal na lang ito doon sa puno at hindi na gumagalaw. Nilapitan agad ito ni Tatay Titing. Sabi niya, Arturo, kailangan na madala agad natin ito sa pangpang. Delikado ang kalagayan ni Lucio. Kumuha agad ng mga gamot si Tatay Titing. Binuhusan ito ng dalang langis ang mga sugat nito. Tinapalan din ito ng mga dahon na gamot. At pagkatapos, agad na binuhat ito ni Arturo at mabilis na tumatakbo. Lo, gising. Nakita kasi ni Arturo na parang hindi na ito humihinga. Kinakabahan na si Arturo. Ang dami kasi ng mga sugat sa katawan ni Lolo Lucio. Binilisan pa ni Arturo ang pagtakbo. Sa isip ni Arturo, kapag may masamang mangyayari sa kanyang Lolo Lucio, magbabayad si Incutasio. Nag-iisip rin si Arturo kay Abner na saan na ito. Pero ang unahin lang ngayon ang kaligtasan ng kanyang Lolo Lucio. Pagdating nila sa pangpang, agad na ipinasok nila ito sa kwarto at pinahiga. Pinatawag din agad ni Nana Sila ang pinakamagaling na manggagamot sa angkan nila, si Tatay Aludyo. Pagdating nito, tiningnan agad ang mga sugat ni Lolo Lucio. Masama talaga ito at kailangan talaga ng isang magaling na albularyo. Napayuko si Arturo. Hindi niya kayang tingnan ang kalagayan ng kanyang lolo at ang pag-iyak ng kanyang lula Sila.
Dalawa na ang problema nila ngayon. Nawawala si Abner. At ganito pa ang nangyayari ng kanilang lolo. Sa isip ni Arturo, kailangan nila si Tatay Andoy. Pupuntahan niya ito at hihingi siya ng tulong. Ito lang ang naiisip niya na may kakayahan na magamot ang kanyang lolo Lucio. Sabi niya kay Nana Sila, "Lula Sila, aalis muna ako sandali. Kailangan natin ang Tatay Andoy. Siya lang ang may kakayahan na magamot si Lolo Lucio. At kailangan na magawa agad ito sa lalong madaling panahon. Kaya pupuntahan ko na siya ngayon." Okay, so maraming salamat po sa lahat ng mga patuloy na sumubaybay, sa mga tumangkilik sa ating upload, at sa nakikinig dito sa ating kwento. Maraming salamat po sa inyo. Nais kong magpasalamat sa mga nagbigay pa rin sa atin ng tulong. Walang sawang tumulong sa atin kay Idol John Sobiaga. Nagpadala po sa atin ng 1,000 kahapon. Maraming salamat po, Idol. Saludo po ko sa iyo. Sana bigyan ka pa ng maraming Idol, ng biyaya ng Panginoon. And sa mga member natin, maraming salamat. Sa mga nag-comment naman na hindi sila makapa-member dahil nga wala silang GCash, walang anuman po mga idol. Malaking tulong na po yung pagsuporta nyo, pag-comment, pag-like sa ating video. So maraming salamat pa rin sa lahat. So yun lamang po mga idol. First chapter po ito mga idol dahil masyadong mahaba na po kapag ilapag natin yung buong kwento. So yung last chapter naman ay ilapag natin bukas dito pa rin sa Agimat Stories. So hanggang sa muli mga idol, mag-iingat po tayong lahat. Peace out.